Tiniyak ng Commission on Human Rights ang patuloy na pagsusulo sa karapatang pantao ng mga Pilipino. Ito ay sa paggunita ng International Human Rights Day ngayong araw. Darito ang ulat ni Julius Isamburu. Hindi titigil ang pamahalaan sa pangangalaga ng karapatan ng bawat isa laban sa mga mapagsamantala. Sa temang Tipping the Balance in Favor of Human Rights and Access to Justice, sumentro ang International Human Rights Day celebration na ginanap sa Kalayaan Hall ng Palasyo ng Malacanang sa Republic Act 10368 o Law on the Recognition and Reparation of the Martial Law Victims. Nanindigan si Human Rights Chair Eta Rosales na ipaglaban ang mga kababayan nating inabuso noong panahon ng diktatorya at tulungan silang makamtan ang hustisya. Kaya nga ginawa ko dito sa Malacanang dahil alam mo napaka-makasaysayan nitong Kalayaan Hall na ito sapagkat ito yung huling lugar na kung saan nagsalita si the late President Marcos sa publiko at lumabas siya doon. No? So ika namin ganon para mas-symbolize yung kahalagahan itong ginagawa ngayon under the current administration of President Noynoy Aquino, dapat lamang ipatupad itong batas dito mismo sa Kalayaan Hall, ilabas lahat ito. Nais ng CHR na bigyang pagkilala, kilalanin ng gobyerno at bigyan ng tamang kompensasyon ang mga biktima ng martial law, kabilang na mga nasa malalayong lalawigan. Yung pagkilala sa kanila, importante yon kasi ang tingin ni Marcos sa kanila noon, kaaway. Diba? Mga kaaway dahil gusto nila ng demokrasya. Yung reparation, ang Estado mismo ang siyang tumatanggap na nagkasala siya sa ating mga mamamayan ng panahon ng batas militar, kung kaya't siya ngayon ang Estado ang magbibigay ng reparation sa pamamagitan ng 10 billion pesos. Kahit nga doon sa martial law, kaya umabot yan ng 50,000 at padadagdagan pa, hindi lamang yung mga lumaban, kundi yung mga pangkaraniwang magsasaka, katutubo, yung mga nakatira dun sa komunidad. Pag dumadaan yung NPA sa kanila, sila yung sinasalakay. Binasa naman ni Deputy Executive Secretary Chofilo Pilando Jr. ang ipinabot na mensahe ni Pangulong Aquino sa paggunita ng Human Rights Day. Nakasaad dito ang pag-atas ng punong ehekutibo sa Department of Justice na resolbahin ang mga kasong may kaugnayan sa karapatang pantao. Just as we are aware of the narrative that comes with the restoration of our democracy, we too must be aware of the responsibilities entrusted upon us by that generation that had fought, marched, and died for our freedom. Our administration's position has always been very clear. Every single violation of human rights is one too many. And it is thus incumbent upon government to ensure that our countrymen receive the protection that is due them, one that enables them to live truly productive and dignified lives. May sapat din naman silang koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng AFP at PNP para mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan at tiyakin ang kanilang seguridad. Tiniyak din ng CHR na hindi titigil ang kanilang ahensya sa kampanya kontra karahasan sa kababaihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius T. Samburon.